Bili-bili na kayo dyan. Sariwang kulay. Sariwang kulay. Murang-mura lang. Hindi lang yon, masarap pa na katulad ko. Sigaw ni Evangeline na nanghihikayat sa mga mamimili na bilhin ng paninda niyang gulay. Kasalukuyan siyang nasa palengke at naghahanap buhay para sa kanilang dalawa ng kanyang ina. Mahirap lang kasi ang pamilya ni Evangeline. Isang kahig, isang tuka lang sila. Dapat sana ay kolehiyo na siya ngayon. Pero dahil alam naman na hindi nila kakayanin ng kanyang ina ang pantusto sa kolehiyo, ay mas minabuti na lamang niyang maghanap buhay. Kahit pa may mga pangarap siya. Mas pinili niyang isuko iyon para sa kanyang ina. Ang kanyang ina na lamang kasi ang kasama niya dahil matagal nang namayapa ang kanyang ama. May sakit pa ito at buwan-buwan ang gamutan nito. Kaya todo ang kayod ni Evangeline para gumaling ang kanyang ina at makasama pa niya ito ng matagal. Matumal ang benta ni Evangeline ng araw na iyon dahil sobrang tataas na naman ang mga bilihin. Kaya't napipilitan din siyang itaas ang presyo ng gulay na itinitinda niya. Sumasakit na nga ang ulo niya dahil mahirap na nga sila, lalo pa silang naghihirap dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kaya't ginagawa niya ang lahat para mahikayat ang mga mamimili na bilhin ang kanyang paninda. "Miss, magkano itong gulay mo?" Tanong ng isang ale at kumuha ng upo. "100 po ang 1 kilo niyan, pero para sa inyo, 60 na lang. Sariwang-sariwa po yan. Hindi po kayo lugi." Masiglang sagot ni Evangeline. Bumasangot naman ang ale at padabog na ibinalik ang upo kung saan ito nanggaling. "Ang mahal naman, 30 lang yun sa iba eh." Reklamo nito. Nainis naman si Evangeline sa narinig. "Di doon kayo bumili. Hinawakan nyo na tong gulay ko eh. Di naman pala kayo bibili." Reklamo ni Evangeline. Ano naman? Mukhang may sira rin naman itong mga paninda mo. Tapos ang mahal-mahal pa." Bulok na nga, mahal pa." Lalong nainis si Evangeline. "Anong bulok? Kung isampal ko kaya ito sa makapal mong festlock para malaman mo kung gaano kasariwa to. Makasabi ka ng bulok, mas fresh pa nga to sa mukha mo." Iritadong saad ni Evangeline. "Hay nako, ewan ko sa'yo. Sa iba na lang ako bibili. Ang bastos mong bata ka. Siguradong walang bibili sa'yo sa ganyang ugali mo." Sermon pa ng ale bago ito umalis. Napapadyak na lang sa inis si Evangeline. Ang init-init na nga sa palengke, pinapainit pa ng customer ang ulo niya. Narinig naman niyang humahagig-gig ang kapwa niya tindera sa katabi niyang tindahan. "Hay naku Eve, umiinit na naman ang ulo mo." Natatawang saad nito. Napairap na lang si Evangeline. "Paano ba naman kasi? Pinapainit ng alin niya yung ulo ko. Pinagsabihan pa naman akong bulok daw yung paninda ko. Mas fresh pa nga ito sa mukha niya." Iritadong sagot ni Evangeline dito. Napailing na lang ang tindera at natawa. Nagpatuloy na lamang si Evangeline sa pagtitinda. Matumal ang naging benta niya sa araw na iyon. Namamahalan na kasi ang mga mamimili sa presyo ng kanyang mga paninda. Iba ay tumatawad pa kahit na iyon na ang pinakamura. At sa huli ay pinagbibigyan na lamang ito ni Evangeline para naman kahit papano ay makabenta siya. Natapos ang araw at tapos na siyang magtinda. Hindi na ubos ang paninda niyang gulay. Naisip niyang ang ibang natirang gulay ay ipang-ulam na lamang nila ng kanyang ina. Nagligpit na siya ng kanyang pwesto at umuwi. 500 lamang ang kinita niya sa araw na iyon. Kahit buong magdamag siyang naglalako ng paninda niyang gulay. Napakababa. Mukhang hindi pa yun naaabot ng 1 linggo. Bumili na muna siya ng bigas bago umuwi sa maliit nilang tahanan. Doon, naghihintay ang kanyang ina. "O anak, mabuti naman at nakauwi ka na." Saad nito. Nang makita ni Evangeline na gumagawa ng gawaing bahay ang kanyang ina, ay agad siyang nag-alala. "Ma, ako na po dyan. Baka sumakit pa yung katawan niyo." Saad ni Evangeline dito. "Ano ka ba anak? Hindi naman ako matutuluyan sa simpleng paggawa ng bahay. Masyado ka namang OA. At saka, hayaan mo nang gawin ko ito para naman magka-exercise at makakilos-kilos ako dito."
Nangangalay na ako na palagi na lang nakaupo. Sige na, magpahinga ka na. Alam kong pagod ka sa pagtitinda. Saad ng ina ni Evangeline. Umiling naman si Evangeline. Hindi ma, ayos lang ako. Kayo po ang magpahinga. Baka lumala pa po yung sakit nyo. At ayokong mangyari yun. Gusto ko po kayo makasama ng mas matagal, mama. Kayo na lang yung kasama ko sa buhay. Hindi ko kakayaning mag-isa. Hindi ko kakayanin na mawala kayo sa akin. Malungkot na sabi ni Evangeline. Niyakap naman siya ng kanyang ina. Ano ka ba? Hindi ako aalis sa tabi mo. Tatanda tayong magkasama. Kahit hanggang magkaasawa ka pa at magkaanak, makakasama mo pa rin ako. Saad ng ina ni Evangeline. Napangiti naman si Evangeline at niyakap ang ina. I love you, ma. Mahal na mahal din kita, anak. Sagot naman ng kanyang ina. Napangiti na lamang si Evangeline dahil mahal na mahal niya ang kanyang ina. Kinabukasan, may kumatok sa pinto ng bahay nila. Pinagbuksan niyo ni Evangeline at bumungad sa kanya ang isang lalaki na may bigote at balbas. Sa tindig pa lang nito at pananamit, ay masasabi mong mayaman ang lalaki. May katandaan na ito at sa likod nito ay mga lalaking nakaitim na tila ba mga bodyguards. Dito ba nakatira si Fiona Torres? Tanong nito. Opo, ano pong kailangan niyo sa mama ko? Tanong ni Evangeline. Kung ganon, ikaw ang anak niya? Tanong muli nito. Opo, kakasabi ko lang na mama ko siya, di ba? Sarkastikong saad ni Evangeline. Sumama ka sa amin. Kailangan kang makausap ng boss namin. Ha? Bakit ako sasama sa inyo? Hindi ko nga kayo nakikilala eh. Sa puntong ito, ay biglang dumating ang ina ni Evangeline. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa anak ko? Napatingin ang ina ni Evangeline sa balbasaradong lalaki at nagulat siya nang makita ito. Narangan niya si Evangeline na tila ba pinoprotektahan niya ang kanyang anak. Umalis na kayo dito. Wala kayong mapapala sa amin. Galit na saad ng ina ni Evangeline. Ang kapal din ang mukha mo magsilta ng ganyan, Fiona. Pagkatapos mong kunin at landiin ang anak ng boss namin. Ibigay mo na lang siya sa amin. Mas gaganda ang buhay niya kasama ang lolo niya kaysa dito. Maghihirap lang siya kasama mo. Naguguluhan naman si Evangeline. Ma, anong nangyayari? Wala anak. Pumasok ka na sa loob. Ako na ang bahalang makipag-usap sa kanila. Sumama ka sa amin para malaman mo ang totoo. Maraming sikretong tinatago ang iyong ina. Kaya mas mabuting sa amin ka sumama. Sabat ng lalaki. Nagdadalawang isip si Evangeline kung ano ang gagawin. Hanggang sa nakapagdesisyon siya na sasama siya sa mga lalaki para malaman niya ang sinasabi ng mga ito. Natutokso rin siya sa sinabi ng mga ito na mabibigyan siya ng magandang buhay kapag sumama siya dito. Huwag kang sumama sa kanila. Puro kasinungalingan lang ang sasabihin nila sa'yo. Huwag kang mag-alala, ma. Babalik ako. Gusto ko lang malaman kung ano yung gusto nilang sabihin sa akin. Wala namang nagawa ang ina niya kundi sumunod sa kanyang gusto. Sumama nga si Evangeline sa mga lalaki. Nagpunta sila sa isang malawak na lupain, isang hasyenda, at sa gitna ng malawak na lupain ay may isang napakalaking mansyon na sa pelikula lang nakita ni Evangeline. Hindi siya makapaniwala na makakakita siya nito ng malapitan sa totoong buhay. Buong akala niya'y sa pelikula lamang siya makakakita ng ganoong kalaking mansyon. Pumasok na po tayo, ma'am. Sumunod naman si Evangeline dito. Manghang-mangha siya nang makita ang interior ng mansyon. Mga sosyal ang mga gamit na binabalutan ng ginto at puti ang loob ng mansyon at mukhang mamahalin ang lahat ng gamit. Hindi makapaniwala si Evangeline. Para siyang nananaginip. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit siya dinala doon ng mga lalaki. Nagulat na lang siya nang may sumalubong sa kanyang matandang lalaki. Ikaw ba ang anak ni Fiona? Tanong ng matanda.
Tumango naman si Evangeline. Opo, sino po kayo? At anong kailangan niyo sa akin? Tanong ni Evangeline. Ako ang lolo mo. Sa tingin ko, hindi sinabi ng iyong ina ang tungkol sa akin. Talagang marami siyang itinatagong sekreto sa'yo. Hindi naman makapaniwala si Evangeline sa mga narinig. Kung ganun po, ay anak niyo po ang papa ko? Pero matagal na po siyang nawala. Paanong ngayon lang po ako nahanap? Binabagabag na si Evangeline ng kanyang kuryosidad. Simula nang magkaroon ng relasyon ang anak ko at ang iyong ina, nagtanan sila dahil tutol ako sa relasyon nila. Itinago nila sa akin na may apo ako. Nagtago sila at nawala na kami ng balita. Saka ko lang nalaman nang mawala ang anak ko. Sobra akong nagalit sa iyong ina dahil kasalanan niya ang lahat. Kung hindi nakipagtanan sa kanya ang anak ko, ay hindi siya mawawala. Ngayon, napakasaya ko nang malaman kung may apo ako. Masaya akong malaman na nag-iwan siya ng isang tagapagmana. Kwento ng matanda. Nagulat naman si Evangeline sa mga sinabi nito. Tagapagmana? Tanong ni Evangeline. Tumango naman ang matanda. Matanda na ako, apo. Hindi ko madadala sa hukay ang kayamanan ko. Kaya't masaya ko na nandito ka. Ikaw ang magmamana ng lahat ng ito. Lahat-lahat ay mapapasayo. Basta't sumama ka lamang sa akin. Mag-isa na lamang ako at malungkot na ang buhay ko. Gusto kong bago ako mawala sa mundong ito ay makasama kita, po. Ikaw na lang ang tanging alaala ng aking anak. Sana'y mapagbigyan mo ang hiling ko. Pwede ba nating isama si Mama? Gusto ko rin siyang makasama. Hinawakan naman siya sa balikat ng kanyang lolo. Apo, pasensya na, pero hindi kita mapagbibigyan. May galit pa rin sa puso ko dahil siyang dahilan kung bakit nawala ang anak ko. Kaya hindi ko kayang makasama ang babaeng yun. Pero huwag ka mag-alala. Sisiguraduhin ko na magiging maayos ang buhay niya. Alam kong may sakit siya. Buwan-buwan ay magpapadala ako ng pera sa kanya at bibigyan ko siya ng maayos na tirahan. Bibigyan ko rin siya ng caregiver para makasama at may mag-alaga sa kanya. Ayos ba yun sa'yo? Tanong nito. Pero hindi ko po kayang hindi kasama ang mama ko. Nangako po kami sa isa't isa na magkakasama kami hanggang pagtanda. Napailing naman ang lolo niya. Itong isipin mo, apo. Kapag sumama ka sa akin, ay gaganda ang buhay mo, maging ang buhay ng iyong ina. Pag-aaralin kita sa magandang universidad. Makakakain ka ng masasarap at mamahaling pagkain. Makakapagsuot ka ng magaganda at mamahaling damit. Lahat ng magagandang bagay sa mundo ay mapapasayo. Pero kung mas pipiliin mo bumalik sa iyong ina, ay maghihirap lang kayo. Mahihirapan ka lang. Gusto mo ba yun? Tanong nito. Natuksa naman si Evangeline sa pangakong magandang buhay na ibibigay ng kanyang lolo. Alam niyang hindi iyon maibibigay ng kanyang ina sa kanya, kaya't mas pinili niya na sumama sa lolo niya. Tinupad naman ito ang mga ipinangako. Pinag-aral siya nito sa pinakamagandang universidad at binigyan siya nito ng magandang buhay. Higit pa sa inaasahan niya. Lahat ng magagandang bagay ay nakukuha niya. Magsabi lang siya sa kanyang lolo ay ibibigay nito. Naranasan niyang mag-travel kung saan-sang bansa kasama ang kanyang lolo. Bukod pa rito ay kung ano-anong mamahaling bagay ang binibili sa kanya ng kanyang lolo. Wala silang pakialam sa pera dahil alam nilang marami sila noon at halos hindi sila mauubusan ng pera. Masayang masaya siya dahil kailanman ay hindi niya natamasa ang mga ganoong bagay. Simula kasi pagkabata ay nagtitiis lamang siya sa iisang laruan. Ngayon, lahat ay nakukuha na niya. Ayaw niyang bumalik pa sa dati niyang buhay. Dahil masarap na ngayon ang buhay niya.
Ayaw na niyang maghirap ulit. Ibig sabihin nun, ay hindi na niya kailanman babalikan pa ang kanyang ina. Naisip niya na mas maganda ang buhay niya ngayon kaysa kasama niya ang kanyang ina. Niiinis pa nga siya dito dahil itinago sa kanya na mayaman pala ang lolo niya. Kung sana ay sinabi ito sa kanya, ay di sana'y matagal na siyang magtatamasa ang masarap niyang buhay ngayon. Sana ay hindi siya nakaranas ng hirap noon. Masaya siya dahil nararanasan na niya ang mga engrandeng party. Nakakapagsuot na siya ng mga mamahaling alahas at mga damit. Nakakahawak na siya ng maraming pera. Hindi na siya namomroblema sa kung anong kakainin niya dahil inihahain na sa kanya ang mga pagkain gusto niya. Nakakakain siya ng masasarap na pagkain na hindi niya kailanman noon nabibili. Noon ay puro gulay na tira lamang ang kanyang kinakain. Akala ni Evangeline ay habang buhay na ang buhay na mararanasan niya ngayon, ngunit nagkakamali siya. Panandalian lamang pala ang mga ito. Nang namayapa na ang lolo niya, ay namana niya ang lahat ng ari-arian nito. Pero dahil hindi naman siya marunong mag-manage ng negosyo, ay agad din itong nalugi. Inagaw na rin ng kanyang mga kamag-anak ang mga ari-arian. Niloko siya at ngayon ay walang-wala na siya. Ni piso ay walang natira sa kanya. Naging mahirap na ulit siya. Kahit naisipan niyang bumalik sa kanyang ina. Mabuti na lang at alam niya kung saan ito nakatira. Kumatok siya sa pintuan at bumungad sa kanya ang isang hindi pamilyar na babae. Tinanong niya kung naroon ang kanyang ina, pero hindi nito alam ang kanyang sinasabi. Hanggang sa napagtanto ni Evangeline na hindi tinupad ng lolo niya na gagawing maayos ang buhay ng kanyang ina. Pumunta siya sa dati nilang bahay at naroon nga ang kanyang ina. Naluha na lamang siya dahil nagawa niyang iwan ang pinakamamahal niyang ina. Humahangos siyang yumakap dito. Patawarin mo ako, Ma. Patawad kung nagawa kitang iwan. Patawarin mo po ako. Lumuluhang saad ni Evangeline. Niyakap siya nito pabalik. Walang salita, tinanggap pa rin siya nito kahit ipinagpalit niya ito sa kayamanan. Tunay na dakila ang pagmamahal ng isang ina.